Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Paalala mga kachismisan, ang programang ito ay may kalakip na karahasan at maaaring magpakita ng masasayang larawan. Ang video ito ay hindi nanghihikayat na gumawa ng karahasan at kasamaan, bagkus ay pinalalahanan ng lahat na maging alerto at pagmatsyag sa lahat ng oras. Ugaliing mag-ingat at huwag agad-agad magtitiwala kahit kanino man. Bago natin ituloy ang kwentuhan, inaanyahan ko kayo na mag-subscribe at huwag kalimutan i-click ang bell icon para maging updated kayo sa mga video na aking itatampok. April 2008, isang babae ang nagsumbong sa mga pulis ng Amstetten sa Austria na siya ay kinulong ng 24 years ng kanyang ama sa kanilang basement. Tinahasa, tinugbog at tinanakan ng 7 bata sa basement at ilalim ng kanilang bahay. Siya ay walang iba kundi si Elizabeth Fretzel at ang salarin ay ang kanyang sariling ama na si Joseph Fretzel, isang engineer at demonyo na nasa lupa. Ito ang kahindik-hindik na kwento ng Fretzel case, ang pinakamalupit na kaso ng isang pamilya sa kasaysayan. Si Joseph Fretzel ay pinanganak noong April 9, 1935 sa Amstetten, Austria, at nag-asawa noong 1956 sa edad na 21 kay Rosemary, isang 17 anyos na dalaga. Nagkaanak sila ng 2 lalaki at 5 babae, kasama dito si Elizabeth na ipinanganak noong April 6, 1966. At sinimulan niyang abusuhin ang kanyang anak na si Elizabeth sa edad na 11. At noong 1983 sa edad na 15, lumaya si Elizabeth sa kanilang bahay at pumuntang Vienna sa kanyang kaibigan. Pero kinuha siya ng kanyang ama noong 1984 para umuwi sa kanilang bahay at noong August 28, 1984 sa edad na 18, nagpatulong ang kanyang ama sa kanilang basement na may kakargahing pintuan sa ilalim ng bahay at bigla na lang siyang hinawakan nito at nilagyan ng panyo ang kanyang mukha na may pampatulog. At dito na siya kinulong ng kanyang ama sa kanilang basement. Matapos mawala si Elizabeth, nag-report kaagad ang kanyang ina na si Rosemary sa mga pulis na nawawala ang kanyang 18 anyos na anak. Makalipas ang 1 buwan, nag-report si Joseph sa mga pulis na nagpadala daw ng sulat si Elizabeth sa kanila at nagsasabing huwag na daw siyang hanapin at di na siya babalik pa sa kanila dahil sumali na siya sa isang kulto. Ang sulat ay may pirma ni Elizabeth kaya tinanggap naman ito ng mga pulis. Pero kinulong lang pala ito ni Joseph sa isang sikretong bahagi sa ilalim ng kanilang bahay at palagi niya itong binibisita ng 3 beses sa isang linggo para bigyan ng pagkain at gahasain ang kanyang sariling anak. Ito ay kanyang inamin lahat noong siya ay nahuli na ng mga pulis at si Elizabeth naman ay nanganak ng 7 beses sa loob ng basement habang nakakulong. Isa sa mga bata ang namatay matapos ipinanganak at ang 3 ay dinala sa taas noong infants pa lang at pinaalagaan sa asawa ni Joseph na ina ni Elizabeth. Inaprubahan naman ng social service na sila ang maging foster parents dahil sa kwento ni Joseph na iniwan daw ang mga bata sa kanilang pintuan at may sulat na galing kay Elizabeth na nagsasabing hindi na niya maaalagaan ang mga bata dahil wala siyang pakialam sa mga ito. At ang sulat na ito ay pirmado lahat ni Elizabeth. Palagi silang binibisita ng social service sa kanilang bahay at walang naririnig na kakaiba ang mga ito sa bahay na may nakakulong pala sa ilalim ng kanilang basement. At nang manganak si Elizabeth sa kanilang pang-4 na bata, pinalawak ni Joseph ang kanilang basement sa ilalim. Pinaghukay niya si Elizabeth at ang mga bata ng sarili nilang mga kamay sa loob ng ilang taon. Meron silang maliit na TV sa ilalim ng basement at radyo at refrigerator para sa pagkain at maliit na lutuan.
at tinuruan niyang magbasa at magsulat ang kanyang mga anak sa basement, at kapag sila ay nagkamali kay Joseph sa kanilang ama, paparusahan sila na papatayin ang ilaw sa loob ng ilang araw at hindi papadalhan ng pagkain sa ilalim ng basement. Kwento ng hipag ni Joseph na palagi daw si Joseph sa basement dahil dito ito nagtatrabaho sa mga plano bilang engineer at hindi ito nagpapaistorbo sa ilalim ng basement, at grabe daw ito pag magalit kaya pinapabayaan nila ito. Noong April 19, 2008, pumayag si Joseph na ipadala sa ospital si Kirsten, ang panganay nila ni Elizabeth na nakakulong din sa basement dahil ito'y palaging nahihimatay at kailangang matingnan na ng doktor. At dinala naman si Kirsten sa ospital ng isang ambulansya at na-admit agad dahil sa napakaseryosong sakit nitong kidney failure. At sumunod agad si Joseph sa ospital na may dalang sulat na galing daw kay Elizabeth, nakasulat doon na kung ano ang nangyari kay Kirsten. Pero nagduda ang mga doktor sa ospital kay Joseph dahil hindi nagtutugma ang kanyang kwento at pabago-bago, kaya tumawag sila ng mga pulis para imbestigahan ito. At nag-broadcast ng live sa TV ang doktor at nananawagan sa nanay ni Kirsten. At nagmakaawa si Elizabeth sa kanyang ama na kailangan niyang pumunta sa ospital dahil napanood niya sa TV ng live broadcast ng doktor para mailigtas ang buhay ng kanyang anak. At noong April 26, pinayagan niya itong makalabas sa basement kasama ang dalawang bata na sa ilalim na sila Stefan at Felix, at dinala niya sa taas ng bahay ang mga bata at sinamahan niya si Elizabeth sa ospital. At tumawag naman agad ang ospital sa mga pulis na nandun ang mag-ama at dinala agad sa presinto ang mag-ama para ito'y tanungin, lalo na si Elizabeth, kung bakit niya pinag-abandona ang kanyang mga anak. Pero nagtataka ang mga pulis sa mukha ni Elizabeth na parang kinulong sa kuweba ang itsura nito. Sira-sira ang mga ngipin na parang ilang taong hindi nakapunta ng dentista, at ang kulay ng balat na halatang walang vitamin D o hindi nasisikatan ng araw sa matagal na panahon. Dito na kwento ni Elizabeth ang kahindik-hindik na pangyayari sa kanya at sa kanyang mga anak sa loob ng 24 years na kinulong sa ilalim ng basement. Sinabi pa niya na pinwersa siyang manood ng porn ng kanyang ama at pinapagawa ito sa harap ng kanilang mga anak. At matapos ang 2 oras na pagbibigay ni Elizabeth ng kanyang sinumpaang salaysay, agad na inaresto si Joseph Fritzl, ang kanyang ama, sa kasong serious crime against family members. At hindi na niya maikaila pa ang kanyang nagawa sa kanyang anak. Inamin na lang niya ang kanyang kasalanan at tinuruan ang mga pulis kung paano pasukin ang kanyang basement gamit ang entry code. Kinabukasan, sumabog na ang balita tungkol sa Austrian cellar. Lahat ng media ay pumunta sa bahay ni Joseph Fritzl at naging case of the century dahil sa kalupitan at kawalang konsensya na gawin ito sa kanyang sariling anak. Ito ang kwento ng isang totoong demonyo sa lupa. At dito nagtatapos ang ating storya. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan i-click ang bell button para maging updated kayo sa mga video na aking itatampok. Hanggang sa muli, mga kachismisan.